Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa home lab natin. Ayan. So, today mga kapitbahay, ang gagawin natin is i-configure natin yung hotspot at saka yung Captive Portal login ng ating Microtech na to. Kagaya sa pfSense natin, no? Na mayroon tayong Captive Portal na pwede ka maglagay doon ng username password bago ka magkaroon ng internet. Okay, so ngayon gagawin natin yan dito sa ating Microtech na router na series. Gagawin natin, i-enable natin yung hotspot para pag nag-connect ka sa wifi ko, automatic may magpo-pop up na login page. Ayan, ang gagawin natin ngayon, i-configure tapos babaguhin natin yung login page kasi may nagtatanong po sa akin kung pwede nga ba daw i-customize din yung login page ni Microtech kapag nag-hotspot ka or nag-Captive Portal ka, katulad sa pfSense. Yan, kung hindi nyo napanood kung paano magbago ng Captive Portal ng pfSense, meron din po akong video yan. Search lang po nyo sa channel, no? So ngayon, dito tayo ngayon, no? Configure natin. Kung nyo mapapansin, meron ako ditong bilan. Yan. Diyan natin ipi-point para mag-connect doon sa wifi natin dyan, sa wifi natin na itim na yan, ayan, no? Para mag-connect doon, itong cellphone natin, ipapractice natin, no? Kung nyo mapapansin, may na-create na ako na isa, eh. Ayan, kung nyo mapapansin, pag nag-connect ka sa Cisco wifi ko dito, ayan, kung nyo mapapansin, kapag nag-connect ka rito sa wifi natin yan, dito sa Cisco na to, ayan, no? Pag nag-connect ka dyan, matik yan yung magpo-pop up. Ayan, connected na po siya, automatic yan may magpo-pop up, ayan, no? Ayan, so Microtech, powered by Microtech. So default pa lang po yan. So ang gagawin natin ngayon is babaguhin natin, papalitan natin ng sarili natin. Okay, ipapakita ko sa inyo kung saan yun nada-download or kung saan yun pwede i-edit yan. Ipapakita ko sa inyo. Kaya let's go. I-configure natin yung hotspot natin dito para makita nyo kung paano. Alright, let's go. Okay, let's go na. I-configure natin ang hotspot. Paano nga ba mag-configure ng hotspot dito sa Microtech? Paka-basic lang nito mga kapitbahay. Maraming nagbablog nito kaya hindi na natin masyadong tagalan, no? Kung paano mag-create ng hotspot. So, ganito lang yun ka-basic. Punta ka lang dito sa IP. Mas makikita ka dyan, no? Hotspot. Ayan. Hotspot. Gagawin mo lang dyan. Punta ka lang sa server. Tapos mag-add ka. Ayan. Punta ka lang dyan. Tapos yan, sample ito. Punta ka lang dyan, tapos mag-add ka, tapos lagay mo yung name kung ano gusto mo. Ayan. Tapos, siyempre yung interface kung saan mo siya ipo-point. For example, dito yan naka-point. Yan. Pwede mo yan palitan. Dito mo gustong i-point. Kuwari, dyan nakakunik yung mga wifi mo, dyan mo i-point. Or, kung gusto mo dyan sa LAN port mo, or dyan sa local area network mo na native VLAN i-point, pwede naman. Or, kung pwede gusto mo, dito sa ibang port ni Microtech, kung wala kang switch. Ayan, so ito kasi mayroon tayong manage switch kaya dito natin siya ipo-point ngayon. Kasi ito yung may wifi tayo na itim na nakakonect. So let's go. Create ka lang ng hotspot server. Yan, hotspot server. Tapos yung saan mo ipo-point na interface. Ayan. Tapos yung address pool, pwede ka mag-create ng panibagong pool pero syempre dapat yung pool mo is sunod dito sa IP na to. So, isang range lang sila which is yung IP na itong HR na to is 60.0 network. So dapat yung IP pool mo is yan, yun din. Okay, so dahil nga may IP pool na tayo, doon na natin sa ipo-point. Ayan, no? Sa DHCP pool ng HR na VLAN. Yan, tapos yung profile, dalawa kasi yan eh. Profile, so i-default lang muna natin, no? Yan, profile. So, apply mo lang. Yan lang ipipilapan mo. Wala ka na ibang gagalawin. Apply, okay. Ayan. Pag nag-create ka na ng profile mo, punta ka dito sa server profile. Dalawa kasi yan eh. Server profile, tapos user profile. So, pag sinabing profile, yun yung magiging parang mukha o yun yung magiging rules ng isang server or ng isang user kung ano yung kalalabasan. Parang ganun. Basic, di ba? Punta ka lang dito sa server profile. May default yan. Automatic. May default yan, hotspot, ayan, no. Ito yung HTML file niya, nakapunta siya dyan sa folder na yan. Ayan, may yung mapapansin. Yan, dito, check mo lang yan. Yan, tatlo na yan, tapos okay, accept mo lang. So, gagawa tayo ng sarili nating hotspot na profile. Ayan. So, gagawin natin ganyan, tapos itong address, pwede mo yan i-ganyan, no? Pwede mo ring, wag mo lagyan. Pwede mo ring i-default lang. So, ito yung sa atin, i-default lang natin. Ayan. Ayan, default lang natin. Tapos, ito, importante dyan mamaya. Ayan, yung file na yan. Okay. So, kapag nakapag-create ka na ng server profile, siyempre mag-create ka ng user mo. For example, create ka ng user mo. Siyempre, lagay mo, ayan,
lang. Server, so hot, yan. Tapos, user, lagay mo, user 001. Tapos, lagay natin yung password. Tapos, dito, ito yung profile, ayan, no. So, wag na muna natin gagawin yan. Ito yung profile, parang apply, tapos limit, wala ka na ibang gagalawin dyan. Ayan. Itong limit uptime, kung gaano siya katagal, kung ilang oras siya pwede mag-connect gamit yung user na yun. Yan. Sa susunod na vlog yan. Okay, so apply mo lang yan. Yan. So may user ka na. Ayan. So, dito sa user profile, yan, kung nyo papansin, pag nag-create ka, meron dyan, ayan, profile, address pool, nasa sa inyo yan kung saan nyo sa ilalagay. Yan. Tapos, ang importante dyan, ito, kung gusto mong i-limit yung kanyang speed, kung ilang MB lang ang makukuha niya. Ayan. Diyan po yan. Tapos, ayan, masyadong marami po. Ayan. Tapos ito, yung session timeout, yan, mga ganyan, keep alive, yan. Yan, nandyan na po lahat yan. Tapos sa queue, yan. Ito yung queue, yung parent queue, yan yung, total bandwidth. Yung limit na yun, yung dito sa queues na kinreate natin. Yung total bandwidth na paghati-hatian nila. Okay. So, ayan. Ganun lang ka-basic. Kapag nakapag-create ka na, once na may LAN port ka na or may VLAN ka na, syempre may IP na yun. Syempre may DHCP na yun. So, wala ka na ibang gagawin. I-enable mo lang yung hotspot, automatic. Pag pinint mo yun doon, automatic magpo-pop up na agad yung login page. Okay? So, dito tayo sa pangalawa, no? Paano nga babaguhin yung kanyang login page? Kung nyo mapapansin dito, ayan, ito yung HTML directory niya. Kapag pumunta ka rito sa file, ayan, so yan yung laman po nun. Ayan. Yan po yung laman nun. Ito yung binabasa niyan. Yan. Yung mga yan. Yan yung laman nun, HTML file na pwede mo i-edit. So, dahil nga, hindi natin ito ma-edit kasi default to, ang gagawin natin, gagawa tayo ng sarili nating HTML file. Okay? So, dito natin siya lalagay mamaya sa, dito. Yan, i-delete natin ito mamaya, tapos papalitan natin ng sarili natin. Okay? So, saan nga ba itong nakukuha or saan pwede mag-download? Kunyari, developer ka. Pwede kang gumawa niyan, i-code mo sa sarili. Developer ka, may experience ka sa coding, pwede mo yan baguhin. Ayan. Ito yung pang-edit natin. So, paano nga ba kumuha ng mga sample? So, basic lang. Punta ka lang dito. Ayan. Sa Microtech theme yan. Kahit i-type mo lang sa Google, Microtech themes, lalabas po yan. Ayan. Itong mga to. Yan. Back natin. Yan, yan yung mga sample, yan, yan. Marami po yan. Pag kinlik mo yan, ito pala. Pag kinlik mo yan, ayan, lalabas siya lahat yan. Yan, pili ka lang kung ano gusto mo. Yan. Yan, kung yan gusto mo, tapos download mo lang. Once na dinownload mo yan, yan, magiging ganyan siya. Kuwari, download mo yan, automatic ganito siya. Kapag in-extract mo yan, ang kalalabasan yan, yan, dito na. Ang kalalabasan yan, eto. Ayan. So, kapag inopen mo yan, for example, eto, inedit ko na to ayan. Kapitbahay.local na. Inedit ko na yan So, ang gamit ko na pang edit is Sublime, ayan. Edit mo lang yan. Kagaya lang din to, dun sa PFSense na pinakita ko sa inyo. I-edit mo lang kung ano yung mga information. Kailangan may basic knowledge ka sa pagdating sa coding. Edit mo lang para, kumari, eto, palitan mo tong kapitbahay na to, kung anong pangalan ng company mo, itong mga logo na to, itong mga na to, lakihan mo or palitan mo, nasa sa inyo na po yun. Pero kailangan marunong kayong mag-coding. Pero kung gusto mo na default lang, download mo na lang, tapos hindi mo na babaguhin. So, ang kalalabasan yan, may commercial Siyempre, kailangan mo i-delete yun para maging ganito, para malinis, di ba? So, ganun lang kadali. Okay? Paano nga ba to ilagay doon sa Captive Portal natin para gumana doon sa Microtech natin? Basic lang mga kapitbahay. Once na download mo yan, na-extract mo na. So, ang kalalabasan yan, ganito. Okay? So, ito, yung buong folder na hotspot na to, kailangan mo to i-copy doon mismo sa Winbox, which is dito. Para yan yung babasahin ng system ni Microtech na HTML file o yung kanyang login page. So, ang gagawin natin, i-delete natin itong default. Delete. Yan. Etong flash na to, hindi mo to madi-delete kasi parang yan yung pinaka-folder Tingnan mo, pag dinelete mo. Yan, sabihin niya. Okay? So, ito lang i-delete mo yung laman.
Yan. Ayan, wala na siyang laman. Okay? So, ang gagawin natin, kung nyo mapapansin, pumunta ka sa folder. Itong folder na to, ito yung laman yan. So, kailangan mo ilagay yan dyan. Paano nga ba? So, napaka-basic lang yan, mga kapitbahay, no? Yan. Drag mo lang to. Lagay mo rito sa flash na folder. Okay? So, ayan na siya. Automatic. Nandyan na po siya. Okay? So, kapag nag-connect ka sa Wi-Fi, automatic yan. Kahit i-close mo na yan, automatic nandyan na yan. So, kapag nag-connect ka sa Wi-Fi mo, dito, ayan, for example, okay, diba kanina nakikita nyo? So, ngayon, disconnect muna natin. I-forget muna natin. Ayan. Kung nyo mapapansin, yan. Click mo lang sa Wi-Fi. Tapos, on mo yung Wi-Fi. Tapos, ito yung aking default na Wi-Fi. So, dito tayo magkoconnect sa Cisco na 10897. Pag kinonect mo yan, automatic, pag nag-connect yan, may magpa-pop up agad dyan. Diba? So, ayan. Lumabas na siya. Kapitbahay. Welcome, kapitbahay. So, lumabas na yung sarili nating captive portal. Ayan. So, napaka-basic lang na ito mga kapitbahay. Kung gusto mong i-edit or kung gusto mong i-customize mismo para mas maganda, kailangan mo may knowledge ka sa coding or may kaibigan kang tropa kang developer, pwede mong ipa-develop para makuha mo ang gusto mo. So, ganyan lang ka-basic kung paano mag-hotspot dito sa ating tag nito sa ating dito sa ating captive portal na to. Yan, ganyan lang kadali mag-edit, ganyan lang kadali paano mag-customize ng login page. Punta ka lang dito, yan, sa site na to. Tapos download mo lang tong mga to. Ayan. Kung ano gusto mo, tapos extract mo lang. Pag na-extract mo, i-edit mo yung pinaka-login page na HTML file na which is ito yan. Ayan. Team hotspot. Edit mo lang to, itong login, or pwede mo rin i-edit yung logout na to. Pero ito yung importante, yung login page. Edit mo lang. Hanapin mo yung file or hanapin mo yung pinaka point dito kung paano mo siya i-edit or kung ano yung papalitan mo. For example, itong isa. Yan, welcome kapitbahay. So, yan yung in-edit ko, yung paragraph na yan. So, which is ito yun. Yan. Yan. Diba? So, ayan. Basic mga kapitbahay. Napakadali. After mo ma-edit, save mo lang. Tapos, punta ka sa Winbox mo. Punta ka rito sa Files. Tapos, yan. I-delete mo yung existing. Tapos, i-drag mo siya mismo dito. Dito. Sa flash na to. Tapos, pag na-drag mo na siya dyan, punta ka ulit dun sa IP, tapos hotspot, tapos dito sa server profile. So, kung ano yung gamit ng server mo, which is yung server mo is gamit niyang profile is default. So, pag pumunta ka dyan, edit mo yung default, palitan mo to. Yan o, hotspot, yan. Hotspot, yan. Ito yung pinaka-folder niyan, dito. Ayan o. Ito yung parang pinaka-drive, ito yung pinaka-folder na directory destination. So, kailangan, kung ano yung pangalan dyan, ganun din ang dapat ang isi-select mo dito. Yan, okay? So, kunyari, gusto mo i-edit, i-assign tong isa. Edit mo lang din yan, palitan mo lang din kung may bago kang may bago kang HTML file na in-upload doon. Hanapin mo lang yung folder, select mo lang dyan, automatic gagana na po yun. Okay? Napaka-basic mga kapitbahay. Ganun lang. Alright? Disclaimer po, no, hindi ko sinisiraan or hindi ko sila kino-compare. Pareha silang napakagandang router, okay? Si Microtech kasi more in talaga siya. Masyadong malalim yung configuration niya, kaya kailangan masyado mo siyang aralin or aralin ng aralin. Hindi kagaya kasi ni pAppSense na napaka-friendly user yung kanyang GUI, tapos madali lang matutunan, pero napaka-advanced. At saka ang gusto ko kasi sa pAppSense, napakadaming libreng packages na pagdating sa security na pwede mo i-install para ma-secure na secure yung network mo. Ito secure din naman to, pero kailangan mo lang talaga alamin kasi napaka-komplikado nito, pero madali lang din naman matutunan. Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan naman kayo today sa Microtech series natin kung paano mag-hotspot. Yan, basic. Ang daming nagbo-vlog nito. Or
paano mag-edit or paano maglagay ng bagong plugin page para mapalitan mo. Alright? So, thank you so much. God bless and peace.